ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Real Talk. Yan ang isang bagay na inaasahan natin sa ating mga kaibigan. Minsan kasi kapag tayo'y nabulag ng pag-ibig, hindi na tayo nakakapag-isip ng diretsyo. Kaya may mga kaibigan tayo na nagbibigay opinyon at pananaw para magising tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. Pero paano kung ang kaibigang ito ay bulag din sa pag-ibig na katulad mo? Tungkol dyan ang kwento ng ating sender ngayong araw na si Kit na sabay-sabay nating matutunghayan. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, Backseat Driver. Kamakailan ko lang nalaman ang tungkol sa salitang yan kung saan ang literal na ibig sabihin nito ay isang pasaherong nangingialam sa paraan ng pagdadrive ng driver. Pwede ring itawag ang salitang yan sa mga taong mahilig magbigay ng opinyon tungkol sa buhay ng ibang tao, kahit na hindi naman nila ito hinihingi. Minsan na rin akong naging backseat driver, Papa Dudut. Pilit kong minaniobra ang isang relasyong hindi naman sa akin. Pero bago ko ikwento ang lahat ay hayaan niyo po muna akong magpakilala. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kit, 29 years old at nagtatrabaho bilang customer service representative. Mahigit 4 na taon din akong napasama sa isang complicated circle of friends. Pandemic days noong napasok ako sa isang online community room dahil sa boredom. Nauso ang mga ganong online room noong pandemic para makapag-socialize pa rin ng mga tao kahit bawal silang lumabas. Isa itong grupo na binubuo ng mga iba't ibang tao mula sa bansa na tumatambay sa room na yon kapag walang magawa. May ilang estudyante, mga OFW at mga katulad ko na nagtatrabaho sa panggabi. Nung unang pasok ko sa room na yon ay naging accommodating naman ang mga tao. Friendly silang lahat, pero sa lahat ng members doon na inabutan ko ay sa isang tao ako unang nagkaroon ng interes. Itago na lang natin siya sa pangalang Jana. Hindi rin kasi may iwasang hindi mo siya mapansin dahil karamihan sa mga tao doon ay lagi siyang kinakausap. Para bang sa kanya nakasentro ang online room na yon. At alam ko ang dahilan kung bakit, dahil maganda siya, Papa Dudut. Wala naman talaga akong plano magstay sa online room na yon. Sumilip lang ako noong nakita ko ang post nila sa Facebook. Pero dahil kay Jana ay napatagal ang stay ko doon. Hindi ako nakikipag-usap sa mga miyembro. Nakikinig lang ako. Ginawa ko silang background music habang nagtatrabaho ako. Hanggang sa isang gabi, pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, kung kailan wala nang masyadong tao sa room, ay nagkaroon kami ng chance na magkausap ni Jana. May tao pa ba? Ay, walang sumagot. Tulog na ata lahat. Meron pa po. Gising pa ako. Sino yung nagsalita? Ikaw ba yun, Kit? Oo, ako nga. Hello? Parang ngayon lang kita nakita dito sa room. Bago ka lang ba? Opo,
Kapapasok ko lang mga 3 days ago. Oh, welcome sa room. Ganito ba talaga rito? Nakalagin pa rin sila kahit tulog na yung mga tao. Oo, yung iba dyan sa mga profiles na nakikita mo ngayon, akala mo gising pa, pero tulog na yung mga yan. Iniwan na lang nilang bukas yung laptop nila. Yung iba naman, baka busy lang sa work. Parang 24/7 na rin pala sila dito tumatambay. Oo, ganun na nga. Pero basta mga ganitong oras talaga, lalo na kapag 3 to 4 a.m., tahimik na tong room. Yung iba patapos na sa work, nagpre-prepare ng matulog. Yung iba naman, pagising pa lang. Minsan kapag weekend, online dito yung mga nakatira sa ibang bansa. Sila ang bumubuhay sa room ng ganitong oras. I see. Nakakatuwa naman. Maganda tong ganito para kahit hindi tayo makalabas, may natatambayan pa rin tayo. Totoo. Alam mo ba kung paano nagsimula tong online room na to? Hindi eh. Paano nga ba? Magkakaibigan yung nagpasimula nito. Parang gumawa lang sila ng room para magtsikahan. Then naisip nila, what if mag-invite sila ng ibang tao? Ayun, nag-post sila sa Facebook tapos dumami na yung members. Ah, yun yung nakita kong link sa FB kaya rin ako napadpad dito. Oo, ganun na nga. Sa Facebook ko lang din nalaman tong room na to eh. Gaano ka nakatagal dito? Bago-bago lang din ako, 2 weeks pa lang. Ganun ba? Akala ko isa ka sa mga owner ng room eh. Hindi pala. Bakit mo naman inisip na room owner din ako? Ang active mo kasing makipag-usap sa mga bagong pasok na member. Mahilig lang talaga akong makipagkilala. Ikaw yung hindi ko pa nakilala. 3 days ka na palang pumapasok dito eh. Hindi siguro tayo nagpapang-abot. Sa gabi rin ako pumapasok pero hindi ako nagsasalita. Nakikinig lang ako sa mga usapan nyo. Bakit naman nakikinig lang? Nahihiya ako eh. Huwag kang mahiya. Lahat naman tayo rito hindi magkakakilala eh. Kapag nakipag-interact ka sa mga tao, malay mo, makahanap ka ng bagong kaibigan. Open mo nga cam mo para makita ko itsura mo. Ayoko, nahihiya ako. Sige na. Wait, open ko cam ko. Ayan. Ikaw naman. Huwag kang mag-alala. Tulog na mga kasama natin dito sa room. Tayo na lang yung nandito. Okay, sige. O ayan, naka-on na. Ayan. Ang cute mo naman pala eh. Ba't nahihiya ka? Mag-on cam ka palagi para mas malaki ang chance na kausapin ka ng mga tao rito. Sige, susubukan ko kapag naging komportable na ako. So bakit naman gising ka pa? Nagwo-work ako ngayon. Okay. Anong work mo? Customer service. Voice? Hindi, chat support. Ikaw naman, ba't gising ka pa ng ganitong oras? Magre-review ako. May online exam kami mamaya eh. Ah, student ka pa pala? Ilang taon ka na ba? 22. Bakit? Mukha na ba akong matanda? Hindi naman. Nagulat lang ako kasi ang mature mo magsalita. Anong kinukuha mo? Industrial engineering. So magaling ka sa math. Sakto lang naman. Bakit naman industrial engineering? Mas flexible kasi siya. Mas maraming career options. Kapag industrial engineer ka, pwede ka sa manufacturing, logistics, business, healthcare, etc. Kung sa bagay, Wait, hindi ko pa pala natatanong. Ilang taon ka na? 24. Okay. Welcome ulit dito sa room. Oh, maiwan muna kita ha. Magre-review lang ako sandali. Okay, sige. Back to work na rin ako. Mag-online ka kapag weekends. Mas maraming tao rito. Sige, susubukan ko. Okay, see you. Abangan kita sa weekend ah. Hindi ko mapapangako pero susubukan ko. Pagkatapos kong makausap si Jana ay naglakas loob akong i-add siya sa social media niya. Nabitin kasi ako sa naging usapan naming dalawa. Gusto ko pa siyang mas makilala at dahil napansin na niya ang tulad ko ay mas malaki na ang chance na maging magkaibigan kami. Mahihain kasi akong tao sa personal, Papa Dudut. Kapag may kumakausap sa akin ay nabablangko ako at nauubusan ako ng isasagot. Minsan purong ngiti at tango lang ako. Pero iba si Jana. Kapag kausap ko siya ay marami akong nasasabi at naitatanong. Siguro'y ganun talaga kapag interesado ako sa isang tao. Hindi ko inaasahan at tatagal ako sa online room na yon. Sobrang na-enjoy ko ang pagtambay noon. Dahil wala naman akong ginagawa sa bahay
Gawa nga na naka-lockdown ang buong Pinas dahil sa COVID. Sa online ako nakakilala ng mga bagong kaibigan at kasama na doon si Jana. Siya ang bumuo ng buhay ko noong pandemic. Masarap kausap ang isang taong marunong makinig at ganon din si Jana, Papa Dudut. Sa kanya ako natutong maging open sa sarili ko. Siya ang katangi-tanging kaibigan ko kung saan ay nakapagsasabi ako ng mga sikreto at hinaing ko sa buhay. Wala siyang naging panghuhusga sa akin. At gets na gets niya ang mga problema ko sa buhay. Mabilis kaming nag-click ni Jana hanggang sa hindi ko na namalayan na ang attraction ko sa kanya ay mas lumalim pa. Nagsimula akong magbigay sa kanya ng mga pahiwatig tungkol sa pagkagusto ko sa kanya. Minsan, may messages ako sa kanya na may halong landi. Pabiruman pero galing yon sa mismong nararamdaman ko para sa kanya. Kaso nga lang ay hindi ko mabasa kung sinasakyan lang ba niya ako o wala lang talaga siyang gusto sa akin dahil laging play safe ang mga reply nito. Noong hindi ko natiis ang sarili ko ay umamin ako kay Jana na may gusto ako sa kanya, Papa Dudut. Kaso nga lang ay ni-real talk lang niya ako at sinabing hindi pa siya ready na makipagrelasyon. Ang ginawa ko na lang ay nanatili akong kaibigan ni Jana hanggang sa maging ready na siyang tumanggap ng manliligaw. Isang taon nang lumipas, kami na ni Jana ang dalawa sa mga pinagkakatiwalaan sa online room na kinabibilangan namin. Marami nang dumaang miyembro nito at patuloy pa rin itong nagkakaroon ng mga bago. Hanggang sa isang gabi, isang bagong pasok ang dumating sa room namin na hindi ko akalaing magiging karibal ko pala sa puso ni Jana. Hello? Kit, gising ka na ba? Natutulog pa ako. Ano oras na ba? 2:00 na ng hapon, bumangon ka na dyan, uy. Inaantok pa ako eh. 7 ako natapos sa work kaninang umaga. Ano ba yan? May gusto pa naman sana akong ichika sa'yo. Ano naman yun? Pasok ka sa room, dali. Bakit? Anong meron? Dami mo nang na-miss. Ilang araw ka nang di pumapasok dun eh. Busy kasi talaga eh. Natambakan ako ng trabaho ngayon. Pasok na lang ako kapag di na ako busy. Bahala ka. Dami pa namang new members ngayon sa room natin. Talaga? Oo. Nag-post kasi ulit sila ng link sa Facebook. Ayun, nadoble yung tao. Kagabi nga umabot ng mahigit 100 yung tao sa room eh. Mabuti naman kung ganun pero wala talaga ako sa mood ngayon eh. Wala ako sa mood makipag-interact pa sa maraming tao. Okay, wag na lang. Sige na, matulog ka na dyan. Teka, ano pala yung sasabihin mo? Wag na, baka maabala pa kita. Gising na ako, hindi na ako makakabalik sa pagtulog nito. Interesado ako sa gusto mong sabihin. Ano ba yun? Ganito kasi, di ba nga maraming pumasok na bagong member kagabi? O tapos? May isa akong nakausap na guy. Inabot kami ng buong magdamag na nagkukwentuhan. Ano naman pinag-usapan nyo at umabot kayo ng magdamag? Hindi na importante yun. Ang dapat tinatanong mo kung bakit tumagal yung kwentuhan naming dalawa. O bakit nga ba? Kasi ang cute niya. La, okay naman ito makariyak. Daig mo pa high school ah. Sorry naman, kinikilig lang. Gaano ba ito kagwapo? At parang ready ka nang isugal yung buong buhay mo para sa lalaking yun. Parang dati sabi mo di ka pa ready sa relationship, di ba? Mas OA ka pa pala sa akin eh. Relationship agad? Hindi ba pwedeng nakukyutan lang ako sa kanya? Ano ba itsura niya? Hindi naman ako sa itsura na attract kundi sa personality niya. Okay, sige. Ano bang personality ng lalaking to at mukhang head over heels ka na agad sa kanya? Kahit isang beses pa lang naman kayo nagkakausap. Una, super confident niya sa sarili niya. Yung klase
kasi ng confidence na hindi mayabang Tapos may sense of humor siya. Yun yung number one talaga sa akin yung napapatawa niya ako. Tapos emotionally mature rin siya. Yung mga topics namin super sincere. Hindi lang yung tipong small talk for the sake na may mapag-usapan lang Listener din siya, hindi lang talker. Basta, ang daming maganda sa personality niya. Plus points din na cute talaga siya. Baka naman naka-filter lang yun kaya mukhang pogi Mahirap magtiwala online. Di mo alam kung totoo yung nakikita mo. Pumasok ka na rin kasi sa online room para malaman mo. For sure magugustuhan mo rin siya. Uy, di ako pumapatol sa lalaki no. Sira ka talaga. Hindi ko naman sinabing gawin mo siyang boyfriend. Tsaka bakit pa puro love yung nasa utak mo? Friendship ang pinag-uusapan dito. Friendship ba? Sa pananalita mo kasi parang pakakasalan mo na yung tao Ano bang pangalan niya? Benj. Sa Canada siya nakatira pero tubong Leyte siya. Bisaya? Oo, ang dami talagang pogi na Bisaya no? Kaya gusto ko mamasyal doon pagkatapos ng pandemic Naghahanap ka pa ng pogi, pogi naman tong kausap mo ngayon. Ay tigilan mo ko kita. Matulog ka na lang ulit dyan kung ano-ano nang sinasabi mo. Lo, di ba ako pogi? Oo na, pogi ka naman. O sige na, matulog ka na ulit. Tinawagan lang kita para sabihin yung tungkol kay Benj. Para lang namang napilitan to. Sige, papasok ako sa susunod para makilala ko yung bench na sinasabi mo. Okay, sige. Kita-kits. Pasok ka na lang anytime kapag may free time ka na. Sige. Bye-bye! Bye. To be fair, totoo ang mga binanggit sa akin ni Jana tungkol kay Benj, Papa Dudut. Maganda talaga ang personality niya at maging ako ay mabilis din siyang nagustuhan. Hindi siya nagbibiro noong sinabi niyang gwapo ito. Lalaki ako pero marunong din naman akong mag-appreciate ng itsura ng kapwa ko lalaki. Para siyang Korean idol na may matikas na jawline, matangos na ilong, makinis na mukha at mapuputi at pantay na ngipin. Kapag ginawan mo ng mukha ang salitang gwapo, ay bagay na bagay ang mukha niya para sa salitang yon. Dagdag din sa karisma nito na marunong siyang manamit. Tuwing naka-on cam siya, hindi ko maiwasang tignan ang itsura ng kwarto nito. Nakaupo siya sa isang gaming chair sa sarili niyang kwarto na malaking closet sa likod at malambot na kama na puno ng unan. Kung ikukumpara mo ito sa background ko tuwing naka-on ako ay kitang-kita ang pagkakaiba naming dalawa. Hindi na ako nagtaka kung bakit hindi lang si Jana ang nahumaling sa kanya kundi pati ang ibang kababaihan sa online room namin. Sobrang close na nila noon ni Jana noong pumasok ulit ako sa room namin. Aaminin ko na medyo naiinggit ako dahil para bang nagkaroon na ako ng kahati sa atensyon ni Jana. Pero hindi ko magawang magalit kay Benj dahil hindi naman niya kasalanan na girl magnet siya. Pati nga akong lalaki gusto ring maging kaibigan siya. Sa dumaang mga buwan ay mas nakilala ko pa si Benj. Mabait siyang tao, magaan kausap at totoo nga na may emotional intelligence siya. May one time noon na nag-inuman kami sa room. Doon ay nakapag-open kami sa isa't isa tungkol sa bawat buhay namin. Nakarelate ako sa kanya at yun ang dahilan kung bakit binigyan ko siya ng chance. Para makabuo kami ng pagkakaibigan. Nakabuo kami ng sarili naming circle nila Jana at kami ang binansagang trio na hindi matitibag sa room namin. Pero ang grupo na yon ay unti-unti ring mabubuwag noong pumasok na ang pag-ibig sa pagitan naming tatlo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na ilang beses na akong binasted ni Jana noon ay hindi pa rin tumigil ang puso ko sa pagmamahal sa kanya. Okay na sa akin na close kami sa isa't isa kahit na wala siyang nararamdaman para sa akin. Ang mahalaga ay napanatili namin ang pagkakaibigan namin.
Pero mas lumalim pa ang pagtingin ko sa kanya noong pumasok sa buhay namin si Benj. Para bang nagkaroon ako ng karibal, kaya naman mas nag-alab ang kagustuhan kong mapaibig si Jana. Ang problema, Papa Dudut, mukhang mas pabor yata ang kapalaran kay Benj. Kung pagkukumparahin kaming dalawa ay wala akong laban sa kanya. Sa mukha pa lang ay milya-milya na ang lamang niya sa akin. Idagdag mo pa na mabilis niyang makuha ang kiliti ng mga tao kumpara sa akin at tahimik lang at kulang sa kumpiyansa. Mas matagal na akong member, Papa Dudut, ng online room namin, pero kakaunti lang ang mga naging kaibigan ko doon, pero si Benj ay baguhan pa lamang pero kaibigan na niyang lahat ng nandoon. Para bang mabilis akong napag-iwanan. Naging center of attraction agad si Benj, Papa Dudut, dahil sa taglay niyang karisma. Hindi ko inaasahan na kahit may nararamdaman akong lihim na inggit kay Benj ay itinuring ko siyang kaibigan. Dahil kay Jana ay mas napalapit ako kay Benj. Hindi nila ako hinahayaan noon na walang kausap sa online room. Lagi nila akong isinasama sa mga topic para hindi ako ma-out of place. Bilang introvert, malaking tulong yun sa akin para mapanatili ang pagiging aktibo ko sa room. Kapag kasi masyadong maraming taong nag-uusap ay para akong bulan na nawawala na at nakikinig na lamang sa background dahil wala akong lakas ng loob na sumali sa mga usapan. Buwan ang lumipas, naging matibay ang pagkakaibigan namin nila Benj at Jana. May punto na nga noon na gumawa pa kami ng sarili naming online room para lang sa aming tatlo para makapag-usap kami ng mas seryosong topic. Sina Jana at Benj ang itinuring kong kaibigan noong pandemic hanggang sa ang dynamics naming tatlo ay nagbago. Nung isang bagay ang ipinagtapat sa akin ni Benj, Papa Dudut. Hello Benj, napatawag ka. Busy ka ba? Hindi naman, katatapos ko lang magtrabaho. Inaantay ko lang yung order ko para makapag-breakfast na rin ako bago matulog. Ganun ba? May gusto sana akong i-open sa'yo eh. Ano ba yun? Sige lang, wala pa naman yung order ko eh. Tsaka di pa naman ako inaantok kaya may oras pa ako makipagkwentuhan. Tungkol kay Jana. Oh, anong meron kay Jana? Di ba mas matagal na kayo magkakilala? Oo, may higit 1 taon na rin. Nagkakilala kami sa room lang din. Ano masasabi mo tungkol sa kanya? Anong ibig mo sabihin? Anong tingin mo sa kanya bilang babae? Ha? Bakit mo naman natanong yan? May nangyari ba? Wala naman nangyari. Pero ewan, para bang iba na yung nararamdaman ko para sa kanya. Nagkakagusto ka na sa kanya? Ang totoo niyan, hindi ko pa talaga sure kung ano tong nararamdaman ko. Pero parang ganun na nga. Parang may feelings na ako para sa kanya. Gusto ko na nga sana siyang ligawan kaso nag-aalangan ako eh. Bakit naman? San ka nag-aalangan? Hindi ko kasi alam kung gusto niya rin ako. Ang hirap kasi niyang basahin eh. Masyado siyang palabiro sa lahat ng bagay. Hindi ko tuloy alam kung yung bang pinapakita niya sa akin eh seryoso na ba o nagbibiro lang siya. Puro mixed signals yung nakukuha ko sa kanya eh. Ganun talaga si Jana. Lumalabas yung pagiging kengkoy niya kapag komportable na siya sa taong kasama niya. Kung nagsimula na siyang mag-open sa'yo ng personal issues niya sa buhay, ibig sabihin nun pinagkakatiwalaan ka na niya. Ganun din naman siya sa'yo eh. Kaya nga nalilito ko kung may something ba sa mga pinapakita niya sa akin. Kasi kung paano siya sa'yo, ganun din siya sa akin eh. Gets kita. Talaga? Oo, kasi may time din noon na na-fall ako kay Jana eh. Di nga. Ngayon ko lang nalaman to ah. Hindi nababanggit sa akin ni Jana na may something pala kayo noon? Hindi naman kami nagka-something. Ako lang yung nagkaroon ng feelings para sa kanya. Sinabi ko sa kanya yung nararamdaman ko kaso ayun, hindi niya ako gusto. Sinabi niya talaga yun? Na hindi ka niya gusto? Hindi niya sinabi pero alam ko na yun yung gusto niyang ipahiwatig eh. Sabi kasi niya sa akin na di pa raw siya ready makipagrelasyon. Eh anong ginawa mo? Wala, kinalimutan na lang namin yung nangyari. Wala namang awkwardness sa pagitan namin pagkatapos nung pag-amin ko. Kita mo nga, mas naging close pa kami. Hindi ko alam na may nakaraan pala kayong dalawa. Kung hindi ko pa sinabi, hindi ko pa malalaman. Mabalik tayo sa'yo.
Ano namang nagustuhan mo kay Jana? Marami tol. Pero sa lahat ng nagustuhan ko sa kanya, siguro yung pagiging totoo niya yung tumatak sa akin. Hindi siya pretentious eh. Hindi siya takot magsabi ng totoo kahit na minsan masakit na. Wala siyang pakisasasabihin ng iba as long as hindi siya nakakasira ng tao. Napakatotoo niyang tao at yun ang gusto ko sa isang babae. Totoo yan, kapag nagsalita si Jana walang halong filter. Kahit minsan nakakainis pero alam mong totoo yung sinasabi niya. Tapos yung mga simpleng bagay, kung paano siya ngumiti, kung paano siya matawa kahit sa pinakamababaw na joke, nakakakilig tol. Makausap ko lang siya, buo na yung araw ko. Yan din yung mga nararamdaman ko sa kanya noon kaya ako nagkagusto sa kanya. Napaka-effortless niya kasi maging charming. Pero ngayon ba, ganun pa rin yung tingin mo sa kanya? May nararamdaman ka pa rin ba para kay Jana? Wala na, matagal na yun kaya kung gusto mong manligaw sa kanya, sige, subukan mo. Sigurado ka ba? Oo naman. Basta nandito lang ako kung ano man mangyari sa inyo. Huwag kang mag-alala, suportado ko kayo. Salamat tol. Ay teka sandali, nandito na yung order ko. Kunin ko lang muna. Sige, magpapaalam na rin ako. Salamat sa payo ha. Okay, walang anuman. Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nakaramdam ng kirot sa puso noong nalaman kong nagkakagusto na nga si Benj kay Jana. Noong nakita ko kung gaano sila ka-close sa isa't isa ay nagselos na ako noon. Mas lumala pa ito noong nakumpirma kong plano na ngang ligawan ni Benj si Jana. Dahil nasa Canada si Benj ay sa akin siya nagpatulong para ligawan si Jana. Ako ang tumayong proxy niya. Kapag may gustong ipabili si Benj katulad ng bulaklak o pagkain, ako ang pinapadalhan niya ng pera para mag-order ng pagkain o mga regalo na ipapadala kay Jana. Alam kong martir ako sa part na yon dahil hinahayaan kong masaktan ako habang tinutulungan kong magkatuluyan ng dalawa sa itinuturing ko ng best friend. Pero kasalanan ko rin naman yon dahil nagsinungaling ako kay Benj. Nawala na akong nararamdaman kay Jana kahit na ang katotohanan ay matagal ko na siyang lihim na minamahal. Lagi ako noong nagtatanong kay Jana kung sinagot na ba nito si Benj pero hindi ko siya mapaamin-amin. May punto nga noon na medyo umiiwas na ako sa dalawa dahil para bang magjowa na sila sa inaasta nila. Lagi na nga silang inaasar sa online room namin. Para silang love team sa classroom na suportado ng bawat tao. Kapag nangyayari yon ay tahimik na lamang akong nakikinig habang nasasaktan. Actually, hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan, Papa Dudut. Dahil ba may ibang lalaki nang namamakod kay Jana? O dahil sa isipin na kapag naging sila ni Benj ay mawawala na ng oras sa akin si Jana. Kapag kasi nangyari yon ay ako na mismo ang lalayo dahil ayokong ma-misinterpret ni Benj ang mga galaw ko. Lalo na't alam niya na dati akong nagkagusto kay Jana. Kahit papaano ay ayoko rin naman pong masira ang pagkakaibigan namin ni Benj, Papa Dudut. Ang sagot na matagal ko nang hinihintay mula kay Jana ay nalaman ko nang minsang tawagan niya ako para humingi ng advice, Papa Dudut. O Jana, napatawag ka. Kanina pa kita hinihintay na pumasok sa room. Di ka nagre-reply kaya tinawagan na kita. Sorry, busy ako sa work eh. Sa weekend pa ako makakapasok sa room. Bakit? May gusto sana akong itanong sa'yo eh. Tungkol saan? Tungkol kay Benj. Bakit? Ano meron kay Benj? Aware ka naman na nanliligaw siya sa akin, di ba? Oo naman. Ako nga tagabili ng mga pagkain mo na galing sa kanya eh. So ganito kasi, oh my gosh, hindi ko alam, naguguluhan ako. Naguguluhan saan? Eh parang nafo-fall na rin ako kay Benj eh. Sasagutin mo na ba siya? Hindi ko alam. Di pa ako sure eh. Di ba matagal ka na rin namang may crush sa kanya? Bakit naman nagdadalawang isip ka pa ngayon? Iba naman kasi yung crush sa gusto. Oo, nakukyutan ako sa kanya noon. Pero paghanga lang yun sa physical looks at personality niya.
Pero ngayon, iba na yung nararamdaman ko eh. Parang bet ko na talaga siya. Bet na maging jowa. Oo, Pero anong pumipigil sa'yo? ayun na nga. Natatakot ako eh. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang makipag-LDR ngayon. Bakit ka naman natatakot? Sa Canada siya nakatira. 8,000 miles away yun mula sa Pilipinas. Ano naman ngayon? Siyempre, iba pa rin yung araw-araw mong nakakasama yung boyfriend mo. Kapag LDR kasi, parang ang hirap seryosohin. Parang naglalaro lang kayo. Nasa inyo naman yun eh. Tsaka kahit pa nandito sa Pinas si Benj, hindi pa rin naman kayo pwede magkita. Lockdown eh. LDR pa rin kayo kung tutuusin. Hindi rin naman siguro forever tong lockdown eh. Mas maganda pa rin yung malapit. At least mas safe at may peace of mind. So ano bang ibig sabihin yan? Hindi mo sasagutin si Benj? Yun nga ang rason kung bakit kita tinawagan. Gusto ko malaman kung anong nasa isip mo. Sa akin ka pa talaga nagtanong. Ano ako, love guru? Hindi, gusto ko lang malaman opinion mo. Gusto mo ba talaga maging boyfriend si Benj? Oo. Oh, sakit naman nun. Sana all gusto maging boyfriend. Hala, seryoso nga. Chill ka lang. Bibiro lang naman yung tao. Kung gusto mo naman pala siya maging boyfriend, sagutin mo na. Kung ganun lang sana kadali yun, edi matagal ko na siyang sinagot. Yun lang ba talaga yung kinakatakot mo? Yung distansya niyong dalawa? Factor na yun pero naisip ko na rin na what if ngayon lang tong nararamdaman ko? Anong ibig mo sabihin na ngayon lang to? Ano yan, seasonal? Hindi. I mean, pandemic ngayon. Hindi tayo makalabas. Konti lang yung taong nakakausap at nakikita natin. Paano kung tong nararamdaman ko dahil lang wala akong choice? Paano kung na-fall ako sa kanya? Kasi wala na tayong ibang magawa dahil nga naka-lockdown tayo. What if magbago yung feelings ko once na-lift na yung lockdown at makamit na ako ng ibang tao? Okay, gets. Siguro, enjoyin mo na lang muna kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan tong pandemic na to eh. Hindi pa natin sure kung kailan to matatapos kaya wag mo na muna pinoproblema yan. Masyado mo kasing pinangungunahan yung future eh. Ayoko lang din namang makasakit ng tao. Ayokong gumawa ng mga biglaang desisyon dahil lang ganito yung nararamdaman ko ngayon. Gusto ko, kapag pumasok ako sa relasyon, yung sure na. Hindi yung may pagdududa o kinakabahan pa rin ako sa future. So, hindi mo sasagutin si Benj? Gusto nga. Gusto ko siyang sagutin. Sumasakit ulo ko sa'yo. Ano ba talaga? Sasagutin mo ba o hindi? Kaya nga tinatanong ko opinion mo eh. Bakit sa akin ka nakaasa? Hindi naman ako yung jojowain mo. Kaibigan ba talaga kita? Wala man lang support ah. Gusto mo ba talaga malaman yung opinion ko? Oo. O eto, huwag kang magpadalos-dalos. Kung hindi ka pa talaga sure, kilalanin mo pa siya. Kung wala nang pagdududa dyan sa puso mo, edi tsaka mo siya sagutin. Ganun lang kasimple yun. Bakit kay Benj, hirap na hirap ka mag-decide. Pero nung ako nanligaw sa'yo, busted agad. Ayan na naman tayo. Past is past. Move on ka na, Kit. Nabanggit ko lang, nakapag-move on na po ako. Huwag kang mag-alala. Ilang araw ang lumipas na balitaan ko na lamang na sinagot na pala ni Jana si Benj. Medyo nakaramdam ako ng tampo doon, Papa Dudut. Dahil ni isa sa dalawa ay wala man lang nagsabi sa akin na sila na pala, ganong sa akin sila humingi ng advice tungkol sa relasyon nilang dalawa. Nalaman ko na lamang ang balita noong pumasok ako sa online room. Noong hanapin ko ang dalawa, sinabi sa akin ng mga kasama namin na naka-breakout room daw sila dahil may date silang dalawa. Sobrang inggit na inggit ako noon dahil mabuti pa si Benj ay pinagbigyan ni Jana na maging boyfriend. Siguro ganon talaga kapag may itsura. Pabor sa kanya ang tadhana pagdating sa pag-ibig. Masakit na nga para sa akin na napunta sa ibang lalaki ang mahal ko. Sa kaibigan ko pa. Yon ang nagpalala sa nararamdaman ko. Dahil sa nabalitaan ko ay nawalan ako ng focus sa trabaho. Para bang bigla na lamang nawala ng gana ang katawan ko. Biglang nawala ng kulay ang buhay ko.
Ang mga bagay na gusto kong gawin noon ay hindi ko na ma-enjoy. Lagi na lang tumatakbo sa isipan ko si Jana at Benj at kung gaano na sila kasaya. Samantalang ako ay naiwan na miserable. Wala nang kaibigan, wala pang pag-ibig. Tumigil ako pansamantala sa pagpasok sa online room namin para maibalik ko ang peace of mind ko. Hindi rin naman din ako hinanap nila Benj at Jana noong time na yon dahil busy na sila sa love life nila. Unti-unti ay nakalimutan ko rin ang tungkol sa kanila, Papa Dudut. Mas tumahimik ang buhay ko noong umalis ako sa online room namin. Umokin din ang lahat at unti-unti ko ring natanggap na talunan ako sa pag-ibig. Bumalik man sa pagiging boring ang mundo ko. At least wala nang ibang bumabagabag sa isipan ko. Hanggang sa dumating ang taon kung kailan na-lift ang lockdown at ang mga tao ay pwede na ulit lumabas. Doon ulit nagbago ang lahat. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Buwan ang lumipas simula noong na-lift ang quarantine ay naisip ng mga owner ng online room na kinakabilangan ko ang magkaroon ng meetup. Yan ang kauna-unahang pagkakataon na magkikita ang lahat ng miyembro noon. Kahit na hindi na ako active sa room na yon, noong mga panahong yon ay nakatanggap pa rin ako ng invite. Nag-message din sa akin si Jana na gusto niyang pumunta sa meetup pero kailangan ay nandun ako. Dahil sa lahat ng miyembro, ako ang pinaka-close niya. Ayaw daw kasi niyang ma-out of place dahil may tendency na nagiging awkward at mahiyain siya sa personal. Iba raw kasi ang ugali niya online kesa kapag kaharap nito ang mga tao. Pumayag ako na sumama sa meetup. Interesado rin kasi akong makita ng personal si Jana. Isa yon sa mga inaabangan ko noon kapag natapos na ang pandemic. At dahil si Jana mismo ang nag-invite sa akin, ay wala naman sigurong issue yon para kay Benj. Pagdating ng araw ng meet-up, nagulat ako sa nakita ko, Papa Dudut. Napakaganda pala talaga ni Jana sa personal. Makinis siya at mainhin gumalaw. Ibang-iba sa ugali niya sa online room namin na pala salita, makulit at bibo. Sa buong event ay hindi umalis sa tabi ko si Jana. Marami kaming napagkwentuhan na dalawa dahil matagal na rin kaming walang update sa isa't isa. Simula noong naging sila ni Benj. Ayoko rin namang kumustahin ang relasyon nila noon dahil ayaw ko nang masaktan pa. Pero dahil magkasama na kami ni Jana, wala akong ibang choice kundi ang pag-usapan namin ang relasyon nila ni Benj. Going strong pa rin naman daw ang relasyon nila ng mga panahong yon. Habang nagkwekwentuhan kami ni Jana, punong-puno ng galak ang puso ko. Napakasaya ko ng mga oras na yon. Doon ko napagtanto na kahit anong panggagaslight pa ang gawin ko sa sarili ko. Kahit sabihin kong nakamove on na ako kay Jana, ang totoo ay hindi pa talaga nawawala ang feelings ko para sa kanya. Oo nga. Mas maaga palang na-lift yung quarantine ni na Ben sa Canada kumpara sa atin. Oo, matagal nang on-site ang trabaho nun. Kaya nga nalilimitahan na yung pag-uusap namin kasi sobrang busy na niya. Pero okay pa rin naman kayo kahit ganon? Oo, kahit papano gumagawa pa rin naman siya ng paraan para magkaroon kami ng communication. Ako naman anytime pwede ako maglaan ng time sa kanya kasi nga naka-quarantine pa rin naman tayo that time. Paano ngayon yan? Babalik na tayo sa dati. Magagawan mo rin bang magbigay ng time para kay Benj? Lalo na ngayon, umaga mo, gabi niya. Ang hirap nun. Kakayanin naman siguro. Ngayon siguro kaya pa kasi wala ka pang trabaho. Paano kung nagkaroon ka na ng trabaho? Mahirap yun. Ayun nga eh. Alam mo, napapaisip din ako eh. Napapaisip na ano? Wala, never mind. Never mind ka pa. Sabihin mo na. Sinimulan mo na nga eh. Ituloy mo na. Kasi ganito, simula nang nag-work na on-site si Benj, napansin ko na agad yung slight na pagbabago sa kanya.
Katulad nga nung, yung pagiging busy niya masyado. Eh di ba sabi mo, gumagawa pa rin naman siya ng paraan para magka-time siya para sa'yo? Oo, pero paano kapag napagod na siya? Pagod siya galing trabaho, imbis na magpahinga, tatawagan pa niya ako. Minsan nga nakakatulugan niya na ako habang magkausap kami. Parang naaawa na rin kasi ako, instead na magpahinga, inaabala ko pa siya. Never magiging abala yung pakikipag-usap sa girlfriend. Kung tutusin, ikaw dapat yung pahinga niya eh. Madaling sabihin yan kasi ako pasimula pa lang yung araw ko. Samantalang siya patapos na. Ako full of energy pa, siya pagod na. Nakaka-guilty kaya yun. Eh bakit hindi kaya kayo magpalit? Ikaw naman yung tumawag sa kanya sa gabi para may energy siya kapag kinausap mo siya kasi nga umaga dun sa kanila. Sinubukan ko yan. Kaso sobrang busy talaga niya sa umaga. Sa gabi na nga lang talaga niya ako nakakausap. Minsan nga gumigising pa ako ng maaga para lang matawagan ko siya. Wala eh, pinili mo kasi yung long distance. Panindigan mo. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Baka pagsisihan ko rin to sa huli. Nagsisisi ka na ba? Hindi naman, pero napapaisip lang ako. Ganito na lang ba kami forever? Ano bang gusto mo mangyari? Gusto mo na ba makipaghiwalay? Huy, grabe naman yung makipaghiwalay. Hiwalay agad. Kung ako tatanungin mo base sa mga sinabi mo ngayon, parang dun na rin papunta yung relasyon nyo eh. Sa tingin mo? Kapag nagsimula ng mag-overthink ang isa sa inyo, ang ibig sabihin may problema na. Nag-overthink ka na, di ba? Hindi naman overthink yun. Napapaisip lang ako. Tinagalog mo lang eh. Pareho din yun. So sa tingin mo, papunta na sa hiwalayan tong relasyon namin ni Benj? Hindi naman. Bali nagsasabi lang ako ng possibilities. Nasa inyo pa rin naman yan. Kung pwede pa naman mapag-usapan, di pag-usapan nyo. Bago pa lumaki yung problemang yan. Baka kasi kapag inopen up ko sa kanya, ma-misinterpret niya yung gusto kong sabihin. Kapag ganun yung ginawa niya, ibig lang sabihin nun, hindi ka niya talaga gets. My gosh, ano ba tong pinasok ko? Sabi na kasing hindi ako bagay sa mga ganitong LDR eh. Masyado akong overthinker para dyan. Baka naman kaya lang siya available sa gabi kasi may iba na pala siyang kasama sa umaga. Hoy! Gagatungan mo pa yung mga iniisip ko eh. Dami ko nang ang problema, Biro lang. Si Benj naman yun eh. Wala ka pa bang tiwala sa kanya? Meron naman, pero… basta. Hirap magka-boyfriend ng gwapo, no? Nakaka-overthink talaga. Sige, ganyan ka. Joke lang. Ito naman di na mabiro. Papadudot, doon na po nagsimula yung pagiging backseat driver ko. Hindi ko naman sinasadya noon na nakapagbigay ako ng mga opinyon na hindi ko alam ay nakakasira na pala sa relasyon nila Jana at Benj. Yung mga bagay na nabanggit ko ay siyang pinagmula ng malalang pag-overthink ni Jana. Kung tutusin, may punto naman talaga yung mga sinabi ko. Gumwapong tao si Benj at hindi malayong maraming magkagusto sa kanya sa Canada. Hindi ko yon plinano pero naisipan kong magtanim ng ideya sa isipan ni Jana para mas lalo niyang pagdudahan kung tama nga ba ang pagkakaroon nila ng long distance relationship ni Benj. Pagkatapos ng meetup namin ay nasundan pa ang pagkikita naming dalawa ni Jana. Tuwing nagkakaroon sila ng problema ni Benj ay lagi niya akong kinikita para humingi ng payo tungkol sa relasyon nila. At tuwing nagbibigay ako ng payo, ay mas lalo lang lumalala ang lamat sa relasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Alam kong hindi maganda ang ginagawa ko noon pero sadyang binalot na lang din ako ng pansarili kong interest. Naisip ko na kapag nagkahiwalay sina Jana at Benj ay baka sakaling magkaroon na ako ng chance. Kumpara noon na sa online kami nagkikita at nakakapag-usap ni Jana. Naisip ko na mas may edge na ako noong time na yon kay Benj dahil nagkikita na kami ni Jana ng personal. Ang naging issue sa relasyon nila Jana at Benj ay ang distansya sa pagitan nila. Nagsimulang mapraning si Jana at mag-overthink
Samantalang si Bench naman ay napagod na lang din sa pagiging overthinker ng kanyang girlfriend. May time nga noon na nagtampo si Jana matapos siyang masagot ni Bench dahil na rin sa pagod at stress sa trabaho. Nagtampo si Jana at ilang araw niyang hindi sinagot ang mga tawag ni Bench. Dahil sa pag-aalala, ako ang nilapitan ni Bench para kumustahin si Jana, Papa Dudut. Hello, Bench. Mabuti naman, gising ka pa. Kakauwi ko lang galing trabaho. Ikaw dapat yung tinatanong ko niyan. Bakit gising ka pa? Anong oras na ba dyan? Alas 9 pa lang ng gabi dito. Hindi ako mapakali. O bakit di ka mapakali? Ano nangyari? Hindi ako pinapansin ni Jana. Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko sa kanya. Nag-away ba kayo? Hindi ko na napigilan yung sarili ko last time. Medyo nataasan ko siya ng boses. Kaya siguro nagtatampo pa rin hanggang ngayon. Ano bang pinagawayan niyo? Ewan ko ba kung anong meron kay Jana ngayon? Parang may gusto siyang palabasin eh. Lagi niya ako pinag-iisipan na may ginagawa akong masama dito sa Canada. Meron nga ba? Wala. Buong araw akong pagod sa trabaho. Ano pa bang ibang gagawin ko dito? Siya na nga lang yung inaabangan ko sa buong araw ko tapos lagi pa niya ako pinag-iisipan na masama. Wala naman akong ginagawang mali para mag-isip siya ng ganun. Siguro intindihin mo na lang siya. Siyempre, first time niya lang pumasok sa long distance relationship. Hindi talaga may iwasan sa mga babae yung mag-isip ng mga bagay na ganun eh. Lalo na sa panahon ngayon, usong-uso na yung cheating. Tol, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawang lokohin si Jana. Kaya ko umiwas sa lahat ng tukso, maniwala ka sa hindi. Loyal akong tao. Nakakalungkot lang kasi parang lumalabas na wala siyang tiwala sa akin. Bale, nagkikita kami ni Jana. Sa akin siya naglalabas ng mga sama ng loob niya. Ano mga sinabi niya sa'yo? Pakiramdam niya natitake for granted mo siya. Para bang wala ka raw oras para sa kanya? Paanong wala? Pagka-uwi ko nga ng bahay, siya yung unang tinatawagan ko eh. Ano bang gusto niya? Kada oras kami nag-uusap sa phone. Back to normal na tayo. Hindi na katulad to ng pandemic na nasa bahay lang yung trabaho at hawak natin palagi yung oras natin. Iba na ngayon, Kit. Naiintindihan naman kita. Si Jana naman busy na rin ngayon. Kapapasok niya lang sa first job niya after graduate eh. Pero kahit pagod siya o kahit busy siya, nagagawa pa rin niyang mag-update sa'yo. Yun daw yung bagay na hindi mo magawa para sa kanya. Yun yung sabi niya sa akin ha. Para saan naman yung oras-oras na update kung ang suma naman ina-update ko naman siya sa lahat. Napaka-redundant nun, Tol. Ano to, high school? Matatanda na kami, no? Siguro factor din yun, yung age difference nyo. 24 lang siya tapos ikaw 28 na. Mas mature ka mag-isip kesa sa kanya kaya siguro magkaiba kayo ng inaasahan sa relasyon nyo. Yun nga ang dapat nagustuhan ko sa kanya eh. Mature siya mag-isip. Akala ko maiintindihan niya ako pero parang nagkamali pala ako. Totoo yung sinabi mo. Baka masyado siyang bata para sa akin. Anong gagawin mo ngayon yan? Sa totoo lang, hindi ko na alam gagawin ko. Kahit ganun yung ginagawa niya, mahal ko pa rin naman siya eh. Kaya nga sobrang frustrated ako ngayon kasi gusto kong ibigay yung gusto niya. Gusto kong mag-adjust para sa kanya pero paano ko gagawin yun kung hindi naman niya ako kinakausap? Bigyan mo na lang muna siya ng space para pakalmahin yung utak niya. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa kanya. Pakiusap, Tol. Ikaw na lang muna tumingin sa kanya. Ang dami ko talagang problema sa trabaho ngayon. Ang hirap mag-adjust sa bagong work environment namin. Nangangapa pa ako kaya hirap din akong balansin sa ngayon yung trabaho saka yung relasyon namin ni Jana. Tulad nga ng sabi ko, ako nang bahala sa kanya. Mag-focus ka na lang muna dyan. I-update kita kapag kumalma na siya. Pakisabi na lang sa kanya na inaantay ko siya. Aantayin ko siya kamo. Sus, walang problema. Maliit na bagay. Ganun lang yun si Jana pero feeling ko naman hindi ka rin susukuan nun eh. Pero sa ngayon, mas maganda na bigyan nyo na muna ng space ang isa't isa. Tama ka. Baka yun nga talaga ang kailangan namin sa ngayon. O siya, huwag ka na masyado mag-alala dyan. Salamat, Tol ah. Wala yun. Para saan pat naging kaibigan ko kayo kung hindi ko kayo tutulungan sa relasyon nyo. 'Di ba? Totoo ang ilan sa mga sinabi ko kay Bench, Papa Dudut. Nabanggit nga sa akin ni Jana ang pagiging busy niya sa trabaho at minsan ay napapabayaan na niya si Jana.
Dinagdagan ko na lang yung mga sinabi ko para mas lalong magulo ang pag-iisip nilang dalawa. Ramdam ko na noon na malapit nang mabasag ang relasyon nila. Kapag nangyari yon ay papabor na sa akin ang lahat. Kapag naghiwalay silang dalawa ay susubukan ko ulit na paibigin si Jana. Ikinuwento ko kay Jana ang napag-usapan namin. Sinabi ko sa kanya kung gaano kapagod si Benj sa trabaho niya sa Canada at hindi na niya kayang harapin pa ang pagiging maarte ni Jana. Yun naman talagang sinabi sa akin ni Benj, Papa Dudut. Binanggit ko rin kay Jana na parang lumalabas na wala siyang tiwala sa kanyang boyfriend. Kaya naisip nitong magpahinga na lamang muna sa relasyon nila. Hindi man yon ang mga totoong salita na binitawan ni Benj, ay pinalabas ko na lang na yon ang ibig niyang sabihin. Nagalit si Jana noong nalaman niya ang mga sinabi ni Benj. Mas lalo tuloy itong nagtampo at nagduda kay Benj, Papa Dudut. Ilang araw ang lumipas, nabalitaan ko na lamang mula kay Benj na nakipaghiwalay na raw si Jana sa kanya. Hindi na raw nagwo-work ang relasyon nila. Naisip ni Jana na baka hindi lang talaga siya nababagay sa LDR. Sinubukang ayusin ni Benj ang relasyon nila pero ayaw na talaga siyang kausapin ni Jana. Doon din ay ramdam ko na ang pagkapanalo ko. Malungkot ako na nasasaktan si Benj pero masaya ako para sa sarili ko dahil sa isang oportunidad na dumating sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako ang naging sandalan ni Jana matapos niyang hiwalayan si Benj. Nakita ko kung gaano ka-broken noon si Jana dahil sa nangyaring hiwalayan. Ginamit ko, Papa Dudut, ang pagiging down ni Jana para i-push ang sarili ko sa kanya. Katulad ng nakasanayan, ako ang naging takbuhan niya kapag kailangan niya ng mga payo at bilang malaki na ang tiwala niya sa akin ay binigyan ko siya ng mga payo na mas papabor sa akin kesa kay Benj. Tinulungan ko siyang mag-move on at para mabilis siyang makalimot. Pinilit ko siyang i-block na lamang muna si Benj para hindi na siya guluhin pa nito. Nagulat ako noong sinunod ako ni Jana, Papa Dudut. Inalis niya sa contact list niya si Benj para hindi na niya ito makita pa. Dahil hindi na makontak ni Benj si Jana ay sa akin siya lumapit. Humingi siya ng tulong sa akin dahil gusto raw niyang ayusin ang relasyon nila ni Jana. Nangyari na ang gusto kong mangyari noon, Papa Dudut. Naghiwalay na sila. Kaya hindi ko hinayaang magkabalikan pa silang dalawa. Hindi ko harap-harapang sinabi kay Benj na wala na siyang chance kay Jana dahil ayokong masira ang pangalan ko sa kanya. Ang ginawa ko ay pinayuhan ko na lamang siya na dumistansya na lamang muna kay Jana dahil hindi pa siya ready na kausapin ito. Ramdam ko noon ng desperasyon mula kay Benj na makipagbalikan kay Jana. Pero ginawa ko ang lahat para hindi na sila makapag-usap pa. Pinalabas ko na may iba nang kinikita si Jana at malabo na silang magkabalikan pa, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan, sa akin naglabas ng sama ng loob si Benj. Ibinahagi niya lahat sa akin ang nararamdaman niya. Kung paano siya nagtatampo kay Jana dahil napakabilis niyang bumitaw sa relasyon nila. Nangako daw sila sa isa't isa na anuman ang mangyari ay ipaglalaban nila ang pag-iibigan nila pero nag-give up agad si Jana. Isang galit ang binuo ko sa puso ni Benj para magkaroon siya ng hinanakit kay Jana. Simula noon ay tumigil na siya sa paghahabol sa ex niya. Sa pagkawala ni Benj ay mas nagkaroon kami ng time ni Jana na magkasama. Mas naging close pa kami dahil malaki ang naitulong ko sa healing process ni Jana. Hanggang sa dumating ang araw na naisipan kong mag-first move ulit kay Jana, Papa Dudut. Hindi ka na rin ba pumapasok sa online room natin? Hindi na.
Wala na akong time magpuyat ngayon eh. Sobrang busy ko na sa trabaho. Ako rin di na ako nakakapasok dun eh. Balita ko nga, hindi na rin masyadong active yung room ngayon. Bumalik na kasi sa dati yung mga tao. Hindi katulad nung pandemic na wala tayong magawa sa buhay. Ngayon, busy-busy na ulit lahat. Pero laking tulong nung room na yun nung pandemic, no? Oo nga. Kahit papano marami akong nakilala dahil sa room. May mga mapapait mang alaala yung moment na yon, at least marami pa rin akong naging kaibigan. Tulad natin, kahit hindi tayo active sa room, nanatili tayong magkaibigan pa rin. Pero Jana, hanggang magkaibigan na lang ba talaga tayong dalawa? Ha? Ano pa bang gusto mo? Mag-asawa? Kit, hindi ba tapos na tayo tungkol dyan? Ang sabi mo lang kasi sa akin noon, hindi ka pa ready. Tsaka matagal na panahon na yun. Hindi ka pa rin ba ready hanggang ngayon? Kaka-break ko lang kay Benj at Tapos na kayo ni Benj, di ba? Huwag na natin siyang pag-usapan. Ako yung nandito. Ako yung kasama mo. Mas malapit ako. Bakit hindi ako yung piliin mo? Kit, sorry pero hindi talaga pwede eh. Kaibigan lang talaga yung tingin ko sa'yo. Kaibigan? Yun lang ba talaga? Bakit sa dami ng kaibigan mo, ako yung lagi mong nilalapitan? Sa dami ng kakilala mo, ako lagi yung priority mo. Anong ibig sabihin nun? Dahil ikaw yung mas nakakaintindi sa akin. Ikaw yung laging nandyan. Safe akong kasama ka kasi malaki ang tiwala ko sa'yo. Pero hanggang dun lang talaga yun, Kit. Ang labo mo naman eh. Ibig mong sabihin, yung mga kwentuhan natin magdamag, yung mga date natin sa labas, walang meaning yun? Date? Ito bang paglabas natin ng ganito? Date ang tingin mo dito? Ano pa nga ba? Kit, hindi to date. Kumakain lang tayo sa labas, yun lang yun. Wala tong halong mali siya. Hindi ko alam na all these times, date ang tingin mo kapag lumalabas tayo. I'm sorry pero hindi talaga ganun ang tingin ko sa'yo. So ang sinasabi mo, ginagamit mo lang ako? Hindi kita ginagamit. Kasi ako yung laging available. Ako yung madaling kausap. Ako yung hindi marunong tumanggi kaya sinasamantala mo na lang. Hindi, Kit. Huwag mo akong baliktarin. Hindi kita sinamantala. Wala akong masamang intensyon. Kung naging mabait ako sa'yo, kung naging malapit tayo, yun ay dahil mahalaga ka sa akin bilang kaibigan. Kaibigan? Kaibigan mo lang naman yata ako kapag may kailangan ka eh. Eto naman akong si Bobo na umaasang may tsansa pa sa'yo, nagpapauto. Kit, Lahat pala ng ginawa ko para sa'yo, mapupunta lang sa wala. Grabe ka naman, Jana. yun lang ba ang dahilan kung bakit ka naging mabait sa akin? Kasi may iba kang motibo? Alam mo, hindi ko hiniling na damayan mo ko sa pinagdadaanan ko. Hindi ko hiniling na maging sandalan kita sa mga araw na malungkot ako. Ikaw mismong nagkusa. Ginawa mo yun dahil pinili mong gawin. Hindi dahil may utang ako sa'yo. Huwag mong irason yung pagiging supportive mo sa akin para makuha yung gusto mo. Pero umaasa ako, Jana. Umaasa akong darating din yung araw na mapapansin mo ko. Na matututunan mo rin akong mahalin. I'm sorry, pero hindi kita kayang mahalin sa paraang gusto mo. Ayokong paasahin ka. Ayokong masaktan ka pa lalo dahil umaasa ka lang sa wala. So ano na ngayon? Ganito na lang. Magpapanggap ulit tayong normal lang lahat kahit hindi. Alam kong masakit, Kit. Pero mas pipiliin ko nang maging totoo sa'yo kesa panatilihin ka sa isang relasyon na hindi patas. Hindi patas? San banda naging patas to, Jana? Ako lang naman yung nagmahal. At hindi mo kasalanan yun. Ay, sige. Naiintindihan ko na. Huling beses ko na tong tatanungin. Kung sakaling hindi bumalik si Benj, may pag-asa pa ba ako sa'yo o wala talaga? Kit, kahit hindi bumalik si Benj, hindi pa rin ikaw ang pipiliin ko. Salamat. At least ngayon malinaw na. Maiwan na kita. Kit, sandali!
Papadudot sa pangalawang pagkakataon ay binasted ulit ako ni Jana. Akala ko noon kapag mahal mo ang isang tao ay kailangan mo siyang ipaglaban. Yun ang dahilan kung bakit nagawa ko ang mga bagay na yun kay Benj at kay Jana. Ang akala ko kapag ginawang ko ng paraan para mapasakin si Jana ay papaboran din ako ng tadhana. Pero mahirap pa rin talaga kapag hindi ka mahal ng taong mahal mo. Wala na tayong magagawa pa kundi ang tanggapin ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas simula nung huli kaming nagkita ni Jana ay parang nahimasmasan din ako. Mas gugustuhin ko na lamang na maging kaibigan lang ang turing sa akin ni Jana kesa iniiwasan niya ako. Ang ginawa ko ay tinawagan ko si Jana para humingi ng tawad sa mga sinabi ko sa kanya. Klinaro ko rin na lahat ng mabubuting ginawa ko para sa kanya ay mula sa puso ko at hindi dahil umaasa akong may kapalit ito. Pinatawad naman ako ni Jana pero humingi siya ng pangako sa akin na hindi na mauulit pa yung nangyari sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos noon ay bumalik din kami sa dati. May kaunting awkwardness noong simula pero hindi naglaon ay naibaon din namin sa limot ang mga nangyari. Noong mga time na yon ay ramdam ko na nami-miss na talaga ni Jana si Benj. Alam kong mahal niya pa ito. Pero dahil sa mga advice ko sa kanya noon nakalimutan na si Benj ay never na ulit silang nagkaroon ng communication. Naisip ko na para makabawi sa kanilang dalawa ay tutulungan ko silang magkabalikan. Sinira ko ang relasyon nila kaya marapat lang na ako din ang mag-ayos nito. Kinausap ko si Benj na noong mga panahong yon ay plano na palang umuwi sa Pinas para magbakasyon. Sakto yon dahil mas maaayos nila ang mga hindi nila pagkakaintindihan kapag nagkita sila ng personal. Tinulungan ko si Benj na magplano para sorpresahin si Jana. At nung makabalik si Benj sa Pinas ay sa akin siya unang nakipagkita, Papa Dudut. Kit! Benj! Mabuti naman nahanap mo rin ako. Akala ko naligaw ka ni. First time ko lang sumakay sa motor taxi. Namali yata ako ng pin kaya sa ibang lugar ako binaba kanina. Sorry kanina ka pa ba? Medyo, pero ayos lang. Naiintindihan ko naman. Ano? Kumusta ka na? Mas matangkad ka pala sa akin? Sakto lang naman, ano ba height mo? 5'4". 5'9 lang ako 5 inches lang naman pala pagitan. Pati sa height, talo ako sa iyo Maupo ka muna. Salamat. Oh, anong plan natin? Hindi alam ni Jana na nakauwi ka na. Susurpresahin natin siya dito. Kinakabahan ako tol. Ba't ka naman kinakabahan? Ang tagal na namin hindi nakakapag-usap. Paano kung ayaw niya na sa akin? Naku, maniwala ka sa akin. Sobrang miss na miss ka na ni Jana. Talaga ba? Oo. Pero bago dumating si Jana, may ipagtatapat sana ako sa iyo Ano yun? Sasabihin ko sana na huwag ka magalit pero okay lang kahit magalit ka. Deserve ko naman Ano ba yun? Niligawan mo ba si Jana nung naghiwalay kami? Ha? Paano man? Alam ko naman na may gusto ka sa kanya matagal na. Lalaki rin ako tol. Kaya basang-basa ko yung galawan mo. Kaya nga kita tinanong nun kung may gusto ko pa rin ba kay Jana bago ko siya ligawan nun. Sabi mo wala pero kita ko sa mga mata mo na meron pa. Kaso hindi niya ako gusto At least naging tapat siya sa'yo. Hindi ka niya pinaglaruan. Hindi ka niya ginamit para mag-move on. Kung sa iba yan, gagamitin nila yung pagkakataon na yun para magkaroon ng rebound. Para lang magkaroon ng validation yung sugatan nilang puso. Pero iba si Jana. Ayaw ka niyang saktan. Kaya nga sobra-sobra yung pagsisisi ko sa mga ginawa ko. Kung yun lang naman yung ginawa mo, hindi mo kita masisisi dun Maganda si Jana. Talagang maraming magkakagusto sa kanya. Huwag ka mag-alala. Hindi ako galit. At least, niligawan mo siya nung hiwalay na kami. Hindi ka gumalaw nung kami pa. Pero hindi lang yun yung kasalanan ko sa'yo. Meron pa? Ano pa? Basta kapag sinabi ko yung totoo, kapag gusto mo akong sapakin, sabihan mo ako para makapag-ready ako. Hindi ako nananapak ng tao, huwag ka mag-alala. Ganito kasi. Tanda mo pa ba nung time na sunod-sunod yung misunderstanding nyo ni Jana? Yung mga araw bago kami maghiwalay? Oo, yun nga.
Ako yung dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng misunderstanding eh. Paano? Ako yung pareho niyong takbuhan nun tuwing may problema kayo. Ayaw niyo mag-usap na dalawa, ako yung ginawa niyong tulay. Pero imbis na tulungan ko kayo, medyo mas pinalala ko yung problema niyo hanggang sa nauwi na nga yun sa hiwalayan. Kaya ka binlock ni Johnny kasi yun yung advice ko sa kanya. Kaya rin hindi mo na siya hinabol kasi… Ang sabi mo sa akin may iba na siya. Oo, sorry talaga. Ano, sasapakin mo na ba ako? Mamaya na kapag nalaman ko na kung ano magiging reaksyon ni Jana kapag nakita niya ako. Kapag wala na talaga kaming chance, yun, baka masapa kita. Tutulungan ko kayo magkabalikan, promise. Sisiguraduhin kong uuwi kayong dalawa na masaya ngayong gabi. Babawi ako. Dapat lang. Ikaw naman pala dahilan ng lahat eh. Sorry talaga. Pero na-appreciate ko na sinabi mo sa akin yung totoo. Ay, teka, nag-text si Jana, malapit na raw siya. Maganda ka na dyan. Susunduin ko lang siya, ha? Dala mo na ba yung ibibigay mong regalo? Oo, nandito na. Antayin mo kami dito ha. Sasalubungin ko lang siya. Teka, saglit. Ano, kamusta ako? Maayos ba akong tignan? Oo, masyado ka ng pogi. Huwag ka nang mag-alala. Huwag kang kabahan dyan, okay? Dapat magbigay ka ng magandang first impression sa kanya ha. Once na na-surprise mo na siya, magpapaalam na ako sa inyo para makapag-usap kayo na maayos. Alis ka agad? Oo, syempre. Ano, hanggang dito magiging third wheel pa rin ako? Basta balitaan mo na lang ako kung kumusta yung naging pag-uusap nyo. Ha? Sige. Salamat sa tulong mo, tol ha. Successful ang naging date nila Benj at Jana, Papa Dudut. Nung narinig ko mula kay Benj ang balitang nagkabalikan na sila ay hindi na inggit ang naramdaman ng puso ko kundi saya. Masaya dahil naayos ko na ang gusot na sinimulan ko. Masaya dahil alam kong nasa tamang tao na ang mahal ko. Masaya dahil hindi man ako ang pinalad sa pag-ibig, nabiyayaan naman ako ng dalawang kaibigan na tapat at malaki ang pangunawa. Papadudot sa mga sumunod na taon ay naging maganda ang takbo ng relasyon nila Benj at Jana. Ako pa rin ang naging takbuhan nila kapag nagkakaroon sila ng kaunting problema. Pero hindi na ako katulad ng dati na nagbibigay ng maling opinyon para sa pansarili kong interes. Sa taong ito ay uuwi ulit sa Pilipinas si Benj para pakasalan na si Jana. Pagkatapos noon ay pinaplano na ni Benj na kunin si Jana sa Canada para doon nila ipagpatuloy ang relasyon nila na nagsimula lang sa isang online room. Hindi rin naman po ako totally talunan dahil this year lang ay may nakilala na rin akong tao na nagpapasaya sa puso ko. Ang nakakatawa ay galing din siya sa online room na dati naming kinabibilangan. Isa siya sa mga members na tahimik lang at nakikinig sa usapan ng mga miyembro. Matagal na raw siyang may gusto sa akin pero dahil mahiyain at akala niya ay may something kami noon ni Jana ay never siyang nagpakilala sa akin. This year lang ay inad niya ako sa Facebook para magpakilala. Doon na po nagsimula ang love story namin na siguro ay ikakwento ko ulit sa inyo kapag nagkaroon ulit ako ng time na magpadala ng sulat. Dito na lang po muna ang kwento ko, Papa Dudut. Hanggang sa muli ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kit. Mga kabarangay, may mga tao talagang gagawin ang lahat. Makikinig, mag-aalalay, maghihintay. Pero sa huli, hindi pa rin sila yung pipiliin. Hindi dahil kulang sila kundi dahil minsan, kahit gaano pa tayo kabuo para sa iba ay hindi talaga nila tayo kayang mahalin pabalik. At okay lang yun. Ipagpatuloy lang natin ang maging supportive sa mga taong mahal natin dahil bahalang araw. Ang halaga natin ay makikita rin ang tamang taong para sa atin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.